Hi guys! Yan, kain tayo. Walang Ramadan dito. Yan yung soft drinks. Mas masarap tong nasa bote kaysa sa plastic or sa can. Ano tayo ng pansit? Tigas yun. Tigas ano? Yung chicken. Tira-tirang chicken. Ayan. So, pag-usapan natin yung tungkol doon sa zero remittance. Sabi ni Maharlika, yung mga DDS. So ako sa tinagal-tagal ko na dito sa Middle East, hindi ako naniniwala dyan dahil hindi ako DDS. Kakamping. Bardago kakamping tayo. So kahit man intindihin ko yung mga kapwa nating OFW na labis na sasaktan o labis na saktan sa sinapit ng kanilang tatay digong. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may mga ganung ideya o ganung pag-iisip silang meron. Zero remittance. Okay. Baka isa-isahin ko yung mga nalalaman ko tungkol sa mga kapwa nating OFW dito. Baka mag-iyakan kayo. Mag-iyakan tayo. Kung ano yung mga sitwasyon nila dito. Kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Kung ano mga tinitiis. Kung ano mga sakripisyo nila para sa pamilya nila. Tapos, sasabihin nyo zero remittance. Una sa lahat, magkano lang ba ang mga sahod dito? Kagaya namin mga OFW na nasa bahay nagtatrabaho, magkano lang? Kahit naman sa labas nagtatrabaho dito, nandito ako sa bansang Bahrain. Yung mga sahod ng nasa labas nagtatrabaho, malaki pang yung neto na nasa bahay. Kaya ako din ako nagtrabaho sa labas. Dahil alam ko ang kahinatnan ko pag nasa labas ako magtatrabaho. Dahil nagbabayad ka ng bahay, transportasyon, pagkain, paano na lang? Paano ka makasurvive? Yung mga OFW dito, kahit 20 years, 30 years, pas na nanilbihan sa maamo nila, hindi tinataasan yung mga sahod nila. Ang kaibigan kong namatay, DDS yun, namatay last month. Binabantayan ko pa yan sa ospital kahit hindi ako lumalabas, pero tinatry kong mag-day off para mabisita siya. Isang buwan na nasa ospital at namatay din. Magkano lang ang sinasahod ni ate? Kaya kung mahirap kasi na nagsusupport tayo sa mga kandidato natin na wala na sa ayos. Ako, nire-respeto ko dahil marami akong kaibigan na DDS, marami akong kaibigan na BBM. Nire-respeto ko yung mga desisyon o mga paniniwala nila. Pero andyan na andun yung tatay ninyo. Kahit lumabas pa yung ngala-ngala nyo, lumabas pa yung mga esophagus nyo, yung mga tonsil nyo dyan, malumpo man kayo kakabalik-balik dyan sa kalsada, magsigawan, magrally. Wala na tayong magagawa. Andun na siya. Antayin na lang natin kung ano ang kahinatnan o ang magiging resulta ng due process na talaga namang pinagsiksikan ninyo ngayon, due process, di ba? So wag na nating idamay pa yung mga pamilya natin na naghihintay ng mga padala natin buwan-buwan. Ganon tayo Maubusan lang tayo dito ng sahod, wala nang matira sa atin. Basta mapadala lang natin lahat. Alam ko yan. Alam ko yan. Kung isa-isahin ko baka
baka tutulo yung luha natin dito. Yung mga alam ko, mga kaibigan ko, kung ano mga sinasabi sa akin. Kasi ako pinagdaanan ko rin matinding hirap. Yung may pinapag-aral ka, may tatay kang may sakit, may pamilya kang uh, mailangan. So, kailangan mo tumulong. O lalo na pag breadwinner ka. Ako, breadwinner ako eh. So, alam na alam ko yung mga galawan ng pera, galawan ng masahod dito. Yung mga iba dito, halos lahat. Pera na lang sa mga malalaki yung sahod. Kahit yung mga malalaki yung sahod. Kasi kahit malaki yung sahod mo dito, malaki din ang pangangailangan mo. Yung tawag ng demand mo ay naging malaki rin. Kasi alam ko yan, sa tuwing na tumataas yung sahod mo, marami ka ring gustong bilhin, marami ka ring gustong paglaanan ng kita mo. Ganon lang yun. So yung mga OFW, wag naman sanang humantong sa ganung kaisipan, zero remittance, na hindi pa nga nakuha yung masahod dito, naiutang na yan. Naiutang na sa Pilipinas, naiutang na yan dito sa mga kaibigan, naiutang na yan sa mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Kaya, huwag ganon. Huwag ganon na yung mga pamilya natin doon naghihirap. Ako, hindi ko naman kayo mapipigil, pero hindi ako maniniwala sa ganon. Hindi ako maniniwala na zero remittance talaga. Hindi mangyayari yun. Kasi, kahit yung kapatid ko, hindi naman inaako, hindi naman sinasabi sa akin na DDS siya. Pero, nasabi niya bakit daw ikulong, ganito, ganyan. So, naging tahimik lang ako. Oh, kakasahod lang kahapon. Padala ka agad. Kasi, meron estudyante, yung pamangkin ko, nag-aaral. Magkano tuition ngayon sa mga pribadong paaralan? Masyadong malaki na. After nitong COVID, grabe pagtaas ng mga bilihin, yung mga bayarin. So, paano mo ipaglalaban yung zero remittances na yan na sinasabi ng mga DDS? Malabong mangyari yan. Kaya nyong tiisin yung pamilya nyo, yung mga nanay nyo may mga maintenance, yung kuryente, gamot, pagkain, tuition ng mga anak nyo, panggala ng mga anak ninyo. Hindi ako naniwala dyan. And sana naman, tumahimik naman tayo. Huwag na tayo magbangayan. Kasi alam naman natin na ang lahat ay may kahahantungan. Ang lahat ay may sukdulan. So, umabot na yung tatay na ninyo doon sa sukdulan. Kaya, antayin natin yung magiging proseso ng paglilitis ng kanyang mga kaso. So, huwag na tayong mag-ingay, huwag na tayong magbangayan. Dahil, kung naniniwala kayo na inosente, wala siyang kasalanan, edi hayaan natin yung batas. Ang batas dun sa ibang bansa ang magpatupad. Kasi hindi naman mariresolba sa sariling bayan natin. Pinagtatawanan niya lang yung Senado, pinagtatawanan niya yung Kongreso. So, mabuti yan na andun sa ibang bansa para patas. Walang kinikilingan. At hindi sila takot doon kung sino ka man at ano ka man. So, ayan guys, yung aking reaction bilang isang OFW dito sa sinasabi nilang zero remittance. Dahil ako, ayun, nakapadala na ako. Siyempre, hindi pwede. May mga bayarin tayo nag-aantay. May mga due date na magpipinalty tayo pag hindi tayo nakabayad. So, maigi na lang na pagsumikapan nating makapag-ipon para sa masarili natin. Dahil sa matinding hirap, ito, nararamdaman ko, ramdam ko sobrang hirap. Ang dami nangungutang, hindi nagbabayad. No, sila yan, hakot-hakot lang ng pundo.
Takot-takot lang ng mga confidential funds na hindi naman ma-explain kung saan napupunta. Sinong kawawa? Tayo din naman. Kaya sana mag-isip tayo sa ganitong panahon kung sinong makasalba sa bayan natin. O, kayong mga OFW o tayong mga OFW, bakit andito ba tayo sa ibang bansa? Para bigyan ng edukasyon ng ating mga anak, ating mga kaanak, ating mga anak, ating mga pamangkin, para ano, di ba para sa kinabukasan nila? O, so pumili tayo ng mga senador, mga kandidato na may alam sa batas, na may pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan, disente, at walang bahid ng korupsyon. Yan. So alam niyo naman yan kung sino ang maayos. Mag-research din kayo bago kayo pumili ng kandidato ninyo. Andyan lang lahat yan. At alam na alam nyo yan. Kung madali kayong maniwala sa fake news, bakit sa katotohanan ayaw ninyo? Kung madali kayong pumili ng taong kurap, bakit sa mga disenteng tao at sa mga transparent na tao ayaw ninyo? O, sino maghihirap? Tayo din naman ang maghihirap, di ba? O, walang ibang magsasuffer nito. Tayo din. Kasi sila, andyan lang yan, pamilya. Ito yung sinasabi ko, once na pamilya na yung nasa sa posisyon, sa pwesto, hindi na bayan. At hindi na taong bayan pinaglalaban yan. Kaban ng bayan na maibulsa nila. Tama.